Parang bypass na to eh. Ayun oh, bypass na. Okay. Minalabak alternate route. Ito na yun. Minalabak. Ito para yung parang bypass yata na hindi ka na dadaan sa Naga. Kasi diretso eh. Kung gusto mong mag-Naga, diretso ka. So dito na kami. Alternate route ng Minalabak. Okay, so palabas na kami ng National Highway. Balik na kami. Yan o, may mga bus na eh. Nabwa National High School na kami. Okay, so may nadaanan kami dito. Province of Albay na kami. Pulanggi. Yung Mayon Volcano, yun na yun, oh. Makita ko, yun, oh. Mayon Volcano na yan, pero may nakabalot na ulap. Castilla, Sorsogon na kami. Castilla. So, bali yan na lang. 30 kilometers away sa sports arena ng Sorsogon. Malapit na. Ano tong lugar na to? Pamplona. Parte ng Pamplona to. Pero yung parang poblasyon nila is pasukin mo, parang sadyain mo, yun, Pamplona town proper. Sa kaliwa. Sadyain mo. Tas sa kanan naman Pasakaw. Ano yung Pasakaw? Tas diretso lang City of Naga. Malapit na kami sa Naga. Time check pala tayo, 8:30 na. Parang bypass na to eh. Ayun bypass na. Okay. Minalabak alternate route. Ito na yun. Minalabak. Ito para yung parang bypass yata na hindi ka na dadaan sa Naga. Kasi diretso eh. Kung gusto mong mag-Naga, diretso ka. So dito na kami. Alternate route ng Minalabak. Ito hindi namin nadaanan last time. So, try natin. Try natin tong daan na to. Para masasabi nating nadaanan natin, di mo? Yan sa kabila, nadaanan na namin yun eh. Minalabak alternate route. Ito yung pangalan niya. Minalabak alternate route. Okay. Okay naman pala. Talagang bypass. Parang bypass siya tingnan. Highway na highway. Bagong daan. Okay. Okay to. Ano ba kami? 209 kilometers away sa Matnog. At yun nga, yung plano namin is mag-stop over muna sa Kamalig, kung saan kami nagtumuloy yung pagdating namin ng Luzon. Kapistahan yata yun ang pangalan. Kapistahan Lodge. So baka dun muna kami, kahit lang, mga 3 hours pinakamatagal. Hindi ko alam anong yung option nila, pero last time 12 hours kami na, so ngayon mga 3 hours lang para maligo lang talaga. Okay, so parang lumabas na kami sa Tuligaspi. Okay to. Hindi pa to, hindi pa kami lumabas sa sa Pan-Philippine Highway. Parang nasa loob ba kami ng Minalabak. So nasa pa lang kami, Minalabak alternate route. Talagang walang tao, kami lang yung dumaan. Kakonti-konti lang may masalubong na mga private. Pero eto, tingnan nyo, di ba? Motor lang.
So, tiningnan ko ulit yung mapa. Talagang huminto ako. Tiningnan ko ng yung talagang scope ng route na to. Ano pala, kung titingnan mo yung parang Naga-Iriga na side or parte ng Luzon, di ba, parang nakaslant siya. Tas kung hindi ka dadaan ng alternate route ng Minalabak, parang ano ka parang pa-left ka talaga papunta ng Naga. Pa-left ka muna papuntang Naga, tas baba ng Iriga. Parang ganun, parang pakaliwa ka, tas baba ng Iriga. Pero ito, diretso ka lang. Pag slant mo, diretso ka lang pababa. Parang tinapis mo. Diretso pababa. Tapos paglabas mo nito is Iriga. Nabwa Balatan Road. Sa may Nabwa ka na lalabas, tas Iriga na. Ang last na madadaanan namin na malaking syudad talaga is yung Legazpi. Yun talaga ang malaking syudad. At base sa yung experience namin sa pagdaan doon, talagang maganda yung daan nila. Bago yung mga daanan nila doon. So wala nang mga lubak-lubak doon sa Sorsogon. Bali yung pagpunta mo na ng Matnog, talagang makinis na yung daan. Okay, so palabas na kami ng National Highway. Balik na kami. Yan may mga bus na Nabwa National High School na kami. Ito na yung mga truck at saka mga truck tsaka mga bus. Lahat nandito na. Tapos na yung namin. Yung kami-kami lang. Ito yung mga relays dami dito sa Bicol tsaka sa Quezon din. Talagang mag-ingat lang kayo yung hindi sanay, kasi walang ilaw Ngayon nakikita ko kasi araw, pero ingat kayo. Hindi pwede talagang mabilisan nun, sira talaga yung gulong nyo. Yan yung shout out lang sa mga hindi yung pareho sa amin na first timer. Talagang mag-ingat kayo sa sa release ng tren. Walang talaga siya hindi pwedeng daanan ng mabilis, sisira yung nyo, gulong. Yun may release na naman ng tren di ba? Dami talaga. Ingat kayo, lalo na pag gabi. Kasi kagabi may mga tren na kaming release ng tren na nadaan kami. Wala talagang ilaw. So yan, shout out sa mga kaibigan kong mga Cebuano, mga taga Visayas, taga Mindanao. Kung first time nyong pumunta dito, huwag talaga matulin yung takbo nyo paggabi. Talagang mabulaga kayo sa release ng tren. Okay, so may nadaanan kami dito. Province of Albay na kami. Pulangi. Ganun siguro yung pagbasa yun. Pulangi or Pulangi. Yan. Albay Province, Pulangi. Okay, so nandito na kami
May parang diversion. Ay hindi, diretso kami. Legazpi kami. Libon pala yung pa-right. Diretso lang kami. Diretso pala. Kala ko, isa na namang diversion. Sa Matikon. Matikon na. Matikon yung pangalan ng lugar. Matikon. Ito yung isa sa mga bus lines. Bicol Isarog. Ito yung sabi ko kanina. Bicol Isarog. Paminsan-minsan may nakikita akong Philtranco. Ano din yun eh. Lumang bus line yun eh. Philtranco. Okay? So, nasa isang kami, parang crossing. Welcome. So yung Ligao is pa left. Okay, Ligao City. Kung Legazpi ka, Piuduran, diretso lang. Pero parang hindi kami saan kaya dumaan last time no? Nakalimutan ko yung traffic ko. Parang nakalimutan na namin kung saan kami dumaan last time eh. Pero araw naman yun. May araw pa. Hindi lang namin natandaan. Alas 7 kaya tayo. Pabaliktad kasi. So, basta alam namin, dumaan kami ng Ligao. So, parang iba tong dinaanan namin. Dinaanan naman yun eh, Ligao. Yung Mayon Volcano, yun na yun Pakita ko yun Mayon Volcano na yan, pero may nakabalot na ulap. Albay na kami. So suggest ko kung first time nyong mapunta dito sa Albay, kung ang pinuntahan nyo is yung Mayon Volcano sa ganitong mga buwan, Mayo or first week of May, hanggang ngayon na last week of May na so try nyong try nyong abutan talaga mga yung madaling araw, 5 AM ganun, kasi maaraw na kasi pag summer 5 AM may araw na yan so talagang buo maliwanag yung maliwanag na yun so buo, makita mo yung buo yung Mayon. Huwag kayong pumunta dito ng mga 9 AM pataas hanggang hapon na. Siguro swerte na lang na makita nyo kasi nandito din kami, nagstay kami overnight dito pagdating namin, di ba, madaling mga 5 AM, kitang klarong-klaro namin. Tapos nagstay kami whole day. Akala namin makita pa namin sa hapon. Pumunta pa kami ng Quintinian Hill. Doon yung parang view deck na makita mo yung buong Mayon. Napakaganda sana ng lugar. May nandyan naman sa video namin, one of the episodes namin. Hindi mo makikita sa hapon, wala talaga. Hintay kami na siguro mga 2 oras kami doon. Wala talaga, hindi mo makikita. Makita mo half sa baba. Ang importante yung sa tuktok. Yun ang gusto nating makita yung perfect shape ng cone. Okay na lang sana yung baba ang hindi makita, pero hindi, yung baba lang makita, sa tuktok hindi. May nakita kaming refilling station dito na. Baka wala sa ako na lang natulog yung yung sarap namin na bundok, yan na talaga yung Mayon diba, di mo makita hanggang sa tuktok. Tayo yung hindi natin nakita yung mga ng bundok, diba? Pero yun na yun, Mayon. Mayon Volcano. Nabalik na kami. Yun ang maganda pag nagla-land trip ka. Kung taga Visayas o taga Visayas o Mindanao ka, itong Albay 2 beses mo siyang daanan, papunta at saka pabalik.
So ito na yun, no? Wait. Ito na kami sa Kapistahan. Eto, Kapistahan Lodge and Suites. Medyo mura lang to, medyo mura lang. So, tanungin natin ngayon. Dito kami last time. Kahit dito na lang kami sa may harap, oh. Okay lang. Tanungin ko muna, wait lang. Okay, so tapos na kami dito sa Kapistahan. So, dito nga kami. Nakiligo na kami. Oo, nakiligo lang. Parang ano lang, nakiligo sa kaibigan. So, ito na yun. Magkano binayaran Ayun natin? hindi pa rin nakita si Mayon. So, hindi pa rin nakikita si Mayon. Bye. Bye, Mayon. Ay, kami kaya uwi na kami. Parang Batanggenyo. No. Uwi na kami ng Cebu. Salamat. Kayo yung talagang unang nag-welcome sa amin, si Mount Mayon. Yung ano sana, yung gusto, ito yung ano lang suggestion at opinion ko lang rin. Na sana may mga negosyante na makaisip na parang yung DIY or self-service na liguan. Pwede na yung hulug-hulugan yung pareho sa amin yung 5 pesos per timba. Timba ba yun, Mang? Yung Mangs? Balde. Balde? Oo. So, bali 5 pesos yung isang balde. Ganun na lang sana. Ganun yung gawin nyo. Para yung mga tao, may option kasi talagang ang lalayo ng biyahe niyo dito Maraming gustong maligo. Okay lang naman, may pwede naman talaga yung mga hotel, mga ganun. Pero hindi naman tapos ka sa budget. yung wala kang budget or yung wala ka talagang plano na matulog dito. Yung talaga sa'yo is daan lang. At ang dami niyan. Ang daming ganyan na yung dumaan lang talaga dito para di ba? Para tumawid ng Visayas, pumunta Mindanao, ganun. So, ang napapansin kasi namin na pareho sa yung bayar kagabi, natulog kami sa daan, may bakanting lote. Napakadami namin na natulog dun. Yung ibang sasakyan, mga pribadong sasakyan nakahilera kami doon, tapos natulog, di ba? So, siyempre pagising nun, diretso kaagad yung biyahe, di ba? Yung iba nun, diretso na tawid ng Samar, yung iba siguro nun, gustong maligo, di ba? Gustong mag-CR, ganun. So, medyo mahirap para sa amin. Kami, meron lang kaming alam yung Kapistahan na medyo mura lang. So, kaya doon na kami. Kaya sa harapan namin yung Mayon Lodging House. Shout out, okay, sa lahat ng mga Philippine Looper. Alam ko, ito yung pinupuntahan nyo. Or hindi naman, halos lahat ng nakita kong nagbablog na nagfi-Philippine Loop. Pagdating sa Albay, dyan tumutuloy. Tas kasi kitang-kita yung Mayon, Bulkang Mayon. So yan So kaliwa ka dyan paano na? Kagsawa Ruins, yan Kagsawa. So parang may bypass dito papuntang Legazpi or Sorsogon. Legazpi, nasa Legazpi na kami. Papuntang Sorsogon. Nako. Dito rin yung daan na kitang-kita yung bundok ng Bulkang Mayon. Dito kami dumaan last time. Pilar Sorsogon na okay. Yun lang pala.
Akala mo may mga iba pang nakasulat. Pero yung Sorsogon kasi, yun na yung pinaka-last eh. Pinaka-last na sa baba ng Pilipinas. Tas Matnog na. Castilla, Sorsogon na kami. Castilla. So, bali ano na lang. 30 kilometers away sa sports arena ng Sorsogon. Malapit na.